Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pangalawa ng linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. At pinagdiriwang natin ngayon ang Divine Mercy Sunday. Dahil sa banal na awa ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo'y naligtas sa kasalanan at kamatayan. Dahil sa kanyang banal na awa, ang ating mga sugat ay naghihilom, tayo'y gumagaling, tayo'y bumubuti. Dahil sa kanyang banal na awa, naranasan natin muli ang tuwa, ang galak. Kung wala ang awa ng Diyos, walang kapayapaan ang ating mga buhay. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng awa, hindi natin kinaawaan ang iba. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nakapanakit sa ating mga kapwa dahil sa ating pagkamakasarili, dahil sa ating pagkaganid. Sa mga pagkukulang natin, tingin natin ang awa, ang pagpapatawad ng Diyos para tayo'y muling pagpalain niya sa banal na misang ito sa pamagitan ng kanyang banal na katawan at dugo. Sabay-sabay natin sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong laana, Panginoon Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak ay dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing buoy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa roon, sila'y napigilan. Dahilan sa roon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya, sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y sinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang iniintay ninyo ang kaligtasang nakalahan, iyayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayo'y kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding yun, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi,
Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, ay pinapatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon na dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus nang nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang nanay kasama niya ang kanyang anak. Sila po ay nasa ilog. Habang naglalaba daw po itong nanay, naglalaro naman at lumalangoy yung kanyang anak na lalaki. Hindi po alam ng nanay, sa medyo kalayuan, meron palang buhaya. Nagmamasid sa kanila. Bigla na lang po na sumulpot yung buhaya at hinila po yung bata pababa sa tubig. Kinagat yung pong binti ng bata. Sumigaw po ang bata. Narinig po yun ng kanyang nanay. Nagpanik. Wala pong pag-aalinlangan. Tumakbo po yung nanay. Hinawakan po niyang mahigpit yung mga kamay, braso ng kanyang anak. Isa pong eksena na matinding pakikipaglaban. Habang hinihila po ng buhaya, pababa yung bata. Yung naman pong nanay, hinahatak niya pataas yung kanyang anak. Ayaw po niyang bitawan. Parang nakakita ka ng tug of war. Hanggang sa narinig po ng ibang tao, dumating sila, nagdadala po ng patpat, ng pamalo, at tinakot yung buhaya. Binitiwan po niya yung bata. Dali-dali, sinugod po nila yung bata sa hospital, pinagamot. Malubha po yung sugat ng bata. Punong-puno po ng kagat ng buhaya, yung paa niya. At narinig po ng mga news agency, ng mga reporter, dumating po sa hospital, ini-interview po yung bata. At sabi po nung isang reporter, "Pwede bang makita yung mga sugat mo?" At itong bata, inalis po niya yung kanyang kumot. Nakikita niyo po nakakatakot, malalim, masakit, meron pang dugo. Pero pagkatapos ngumingiti pa po itong bata at sabi niya, "Alam niyo po ang mas tignan niyo ito." Hinubad po nung bata yung manggas ng kanyang damit at pinakita po niya yung itsura ng kanyang braso. Puno din po ito ng sugat, ng galos, ng peklat. At sabi po ng bata, "Itong mga sugat na ito sa aking kamay, galing sa kuko ng aking nanay. Pinagmamalaki ko ang mga sugat na ito
Kasi ibig sabihin, hinawakan niya ako na mahigpit at dahil doon, naligtas ako. Pinagmamalaki po ng bata yung mga sugat niya dahil doon, hindi siya nakuha ng buhaya. Mga kapatid, hindi po ba ganito din ang ating Diyos? Tayo'y nasugat ng kasalanan. Para bang hinatak tayo pababa ng demonyo, pababa sa mundo. Pero ang Diyos, hindi niya tayo binitawan. Ang tanda ng katapatan ng ating Panginoon sa atin ay makikita mo dun sa mga sugat sa katawan ni Jesus. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya inalis yung mga sugat, yung mga peklat sa kanyang katawan? Ayon po sa mabuting balita, kung mabasahin niyo po ang Ebanghelyo, kapag nagpapakita daw po si Jesus, minsan hindi po nila makilala. Ang ibig po sabihin nito, nagbabago ng itsura, ng muka, ng anyo ang Panginoon. Total, magbabago din naman siya ng itsura. Bakit hindi pa niya inalis yung mga marka ng pako, yung hiwa sa kanyang tagiliran? May malalim pong dahilan ang Panginoon dyan. Kasi mga kapatid, ang mga sugat ni Kristo ay marka ng kanyang pagmamahal sa atin. Ang mga sugat ni Jesus ay tanda na hindi niya tayo pinabayaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tinatunayan niya kahit na gaano kalalim tayo nahulog sa kasalanan, hinawakan pa rin niya tayo, hindi niya tayo binitawan, at itinaas niya tayo, ibinalik niya tayo sa Diyos Ama. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ka niligtas ng Diyos na walang sugat. Pero niligtas ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. God did not save you without wounds. God saved you because of His wounds. Kaya wag din natin ikahiya kung tayo man ay masusugat dahil sa ating pagmamahal sa iba. Dahil ang tunay na umiibig, hindi lang po masaya, may kasama pa itong pagsasakripisyo. Hindi po ba? Tingnan niyo po yung stretch marks ng isang nanay. Maaaring hindi siya flawless, may kapangitan, pero ito talaga ay marka ng pagmamahal sa kanyang anak. Hindi po ba? Sugatan ang tiyan, pero dahil sa sugat na yon, merong isang buhay na isinilang. Amen? Ano po ang itsura ng kamay na mga naglalaba? Diba? Magaspang, matigas, puno ng kalyo. Pero dahil po sa mga kamay na ito, nagiging malinis ang damit ng pamilya. Ang sakit ng kamay, kapalit naman ginhawa ng mga minamahal niya. Amen? Ang mga kapatid po nating OFW, malayo sa kanilang mga pamilya. Sugatan ng kanilang mga puso sa pangungulila. Madalas naho-homesick din sila. Gusto na nilang umuwi makasama ang kanilang mga pamilya. Pero bakit sila nagtitiis sa lungkot sa ibang bansa? Ito'y ginagawa nila para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Amen? Ang mga tatay, madalas tahimik lang, hindi umiiyak, hindi nagsasalita. Pero kung bubuksan niyo po ang kanilang mga loob, may dala-dala din silang mga mabibigat. Nag-iisip din sila kung paano nila bubuhayin ang kanilang mga pamilya. Ang puso nasasaktan kapag nagpapatawad. Masakit po, mahirap magpatawad. Di po ba? Lalong-lalo na pag paulit-ulit kang sinasaktan. Yan yung pinakamahirap, yan yung pinakamasakit. Pero kapag nagpapatawad ka, anong ibig sabihin? Pinipili mo ang iyong minamahal. Amen? Mga kapatid, kung ayaw mong masaktan, huwag kang magmahal. Amen? Pero kung gusto mong maranasan ng tunay na buhay, kailangan magmahal ka kahit na masakit. Amen? At ang nagmamahal, kahit na masakit, ang tawag dyan, kabanalan. Ito pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga sugat niya sa krus, hindi po aksidente. Yan ay bunga ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Pero pangalawa,
nanatili po mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan kahit na siya'y muling nabuhay. Kasi gusto niyang matuto tayong maawa. Meron po akong napanood na isang video sa Facebook. Hindi ko po alam kung nakita niyo yon. Tungkol po sa isang maliit na bata na lalaki. Dinala po siya ng tatay niya sa simbahan. Yung bata, biglang natulala nung nakita po niya ang Panginoon nakapako sa krus. Biglang naiyak po yung bata. Ang sabi niya paulit-ulit, "Wawa Jesus! Wawa Jesus!" Tapos sabi niya sa tatay niya, "Band-aid! Band-aid!" sabi niya. No? Bigla po yung tatay. Hanggat hindi po binigyan ng band-aid yung bata, hindi po siya tumigil. Anong pagkatanggap po ng band-aid ng bata, bigla po siyang tumakbo sa altar. Nakita po niya yung pari. Pinapakiusapan po niya yung pari, ilagay yung band-aid doon sa sugat, doon sa paa ni Jesus. Kaya biglang dumating po yung tatay ng bata, binuhat po niya yung kanyang anak, nilapit niya doon sa krus. Doon niya yung bata, binuksan niya yung band-aid, nilagay po niya doon sa sugat na dumudugo sa paa ni Jesus. At nung natakpan na po yung sugat sa katawan ng ating Panginoon, doon lang po tumigil sa pag-iyak yung bata. Nakangiti na siya, pumapalakpak. Nakaka-touch po, nakakalambot ng puso. At mapapaisip ka, di po ba? Buti pa yung bata, marunong maawa. Pero bakit tayo mga matatanda, habang patanda na tayong patanda, nawawala ang ating mga awa? Ito po ay marahil dahil nakatingin tayo hindi sa tao, o hindi palagi tayong nakatingin at naghahanap ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng pera, ng kasikatan. Tingnan niyo po kung ano nangyayari sa gera sa Middle East. Sino pong pinakakawawa sa gera? Hindi po ba yung mga inosenteng tao, yung mga sibilyan? Ang mga unang nasawi sa pagbobomba po nila sa Iran, alam niyo po kung sino? Mga school children, mga maliliit na batang babae. Pero ang tanong, nagpasorry po ba ang mga Amerikano nung pong aksidente na bomba po nila, napatay nila yung mga bata? Wala man pong apology, no? Sabi nila, collateral damage. Ngayon po, binobomba ng Israel ang Lebanon. Baka hindi niyo po alam ito. Ang Lebanon ay ang bansa sa Middle East na merong pinakamaraming mga Kristiyano. Nakakalungkot po yun. Higit po milyong-milyon mga Kristiyano nawalan po ng bahay dahil po sa gera. Pumasok na po ang mga Israeli dun sa teritoryo Southern Lebanon. Opo, maaaring mga iba sa inyo sasabihin, "Father, nilalabanan nila yung mga terorista." Pero baka hindi niyo po alam ito. Marami po mga tao na pinatay, hindi po sila terorista. Mga simpleng mamamayan. Meron pong isang apartment complex, puro mga simpleng tao, ordinaryong tao, binomba, pinulbos, namatay. At wala pa po dyan yung maraming Palestino na ninakawan ng kanilang mga bahay dahil nilooban po sila ng mga army na mga Israeli. Hindi po ako pro-Palestine, pro-Iran. Bakit nasasabi ko po ito? Kasi ako po pro-tao. Ako po pro-humanity. Sino pong sinasanggahan ko? Hindi po yung mga bansa, hindi po ang mga politiko, kung hindi yung mga tao mismo. Nung ginawa po tayo ng Diyos, wala pa naman pong religion, wala naman pong nationality, hindi po ba? Isa lang naman pong katangian ng tao ng ginawa ng Diyos, na lahat ng kanyang ginawang tao ay ginawa niya sa muka at wangis niya. Pero nakakalimutan natin ito. Bakit? Kasi ang ninanais ng tao ngayon, puro pera, kapangyarihan, langis at lupa. Isa nga pong balita, baka hindi niyo po alam. Meron pong tao na kumita sa stock market, alam po niyan tataas ang langis. In 20 minutes, dahil po dyan, inabuso po nila yung pong nangyayaring gulo. Kumita daw po ang taong ito ng $60 million. Magkano po yon sa pera natin? 34 billion pesos. Dahil alam po nila na tataas ang langis. Tingnan niyo po, sila po ay nag-abang. Ang nakakalungkot, kapag hindi mo nakikita ang sugat ng mga tao, nawawalan ka na ng awa, nawawalan ka ng malasakit sa iba, at nagiging marahas ka. Amen?
Be careful, my dear friends, because wealth blinds us to the needs of others, but wounds open our eyes to the pain of others. Wealth, yes, can make us feel self-sufficient, but wounds reminds us that we need God. Amen? Wealth can harden your heart, but only wounds can soften your heart. Wealth can make us forget suffering, but wounds can make us more compassionate. Wealth can create distance from other people, but wounds connects us from others. Diba? Kapag nakita mo yung iba, nahihirapan, nasugatan, na aksidente, parang ikaw na din yung nasugatan, na aksidente, nahahabag ka sa kanila. Huwag niyo pong kalimutan yan, mga kapatid. Ang kayamanan minsan ang nagpipikit sa ating mga mata, pero ang mga sugat silang nagbubukas naman sa ating mga puso at kalooban. Mga kapatid, ang mga sugat ni Kristo ay galing sa pagkamakasarili at kayabangan ng ibang tao. Pero hindi inalis ni Kristo ang mga sugat niya sa kanyang kamay at tagaliran. Kasi pinapaalala niya na dapat tayong maawa sa ating mga kapwa. Pasalamat po tayo dahil sa mga sugat ni Jesus, niligtas niya tayo. Dahil sa mga sugat ni Kristo, tayo ngayon ay nakakatanggap ng grasya at ng awa. Harinawa, kung nakatanggap ka ng awa ngayon, kung gumaling ka sa iyong sakit, kung nabayaran mo ang iyong mga utang, kung nagbago ang iyong minamahal, kung maayos pa ang iyong trabaho, kung merong kang bahay, merong kang kinakain araw-araw, kung malusog ka, kapatid, lahat ng yan ay awa galing sa Diyos. Harinawa, maging maawain ka din sa iba. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Sabihin natin, banal na awa ni Jesus. Kaawaan mo kami, pagpalain mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog at sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw na ito, pinararangalan natin si Jesus na hari ng banal na awa. Buksan natin sa Kanya ang ating mga puso at manalangin ng buong kababaang loob at pananalig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, sa Santo Papa, at sa iba pang mga namumuno, naway maging liwanag at daluyan sila ng awa ng Diyos sa lahat. Sa mga mananampalataya man o hindi, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagpapakumpisal, naway laging maging karapat-dapat silang kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tulad ni Tomas na nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay, naway sa pagsaksi ng pamayanang Kristiyano, matulungan silang maibsan ang pagdududa at lumakas ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Maawaing Jesus, salamat sa mga kaloob ng Banal na Espiritu, ang iyong kapayapaan at kapatawaran. Naway ilapit kami nito sa iyo at sa isa't isa at gawing kaming instrumento ng iyong pagmamahal para sa lahat ng aming mga kapatid. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpa kailanman. Amen. Diyos, tanggapin mo alay namin sa'yo tinipon sa dambana, biyaya at pagpapala. Bunga ng aming pagsisikap, hatid namin sa iyong altar. Basbasan mo't gawing nararapat sa pag-ibig mong matapat. O Diyos, tanggapin mo alay namin sa'yo tinipon sa dambana, biyaya at pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mong naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't anghel, kung wala akong pag-ibig, anong sesay ng aking tinig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili, kung walang pag-ibig, anong kabutihan nito sa akin? Ay pag-ibig
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit sa Diyos para sa kanilang mabilis na kaginhawahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Haluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, aming mga bisita, lalong-lalo na sa ating mga online regular mass goers, sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating online mass, lalong-lalo na sa bawat linggo. Palakpakan po natin ang ating mga bisita, ang ating mga followers online. Thank you very much po sa inyong lahat. Muli po akong humihingi ng paumanhin kung nakatakip pa po ang ating altar dahil tayo po ay currently nagpapaayos ng ating retablo. So ito po ay magagawa for 2 weeks. Huwag po kayong mag-alala. Sa katapusan po ng Abril, magkakaroon po tayo ng reveal ng ating pong retablo. Ito po ay posible na nagawa, nako-construct dahil sa inyong walang sawang pagdodonate. No? Lahat po ng inyong sinesend, dinideposit, pinapadala, mga donation, dito po yan ginagamit sa ating parokya. Hindi nyo rin po nakikita, pero sa likod po meron din kaming ginagawang construction, 2-story bodega. Doon po sa baba ay magiging another parish hall para mas marami pa pong mga bata ang pwede nating matulungan. Every Saturday po meron tayong feeding, no, ng mga bata at tayo po ay gagawa din ng programa. Hindi lang po feeding, kundi reading. Dahil marami po sa mga bata dito sa Pilipinas ang may problema po sa comprehension. No? Tayo po ay nahuhuli, no, sa pag-aaral dahil ang mga bata di na po mahilig magbasa. So hopefully pag natapos po yung ating hall, yung pong second floor po ay para sa mga gamit. Ito po ay bodega. Sa ilalim naman po, mas malawak na space para po sa mga bata na ating pinapakain at tinuturuan bawat Sabado. Once again, from the bottom of our hearts, we appreciate you. We are so grateful for everybody who is donating to the parish. At konting ingat lang po. Again, marami po mga scammer, marami po nagpapanggap na ako, sinasabing nagpapagawa daw po ako ng bahay ampunan, hindi po totoo yan. At mapapansin nyo naman po yung tono nung humihingi dahil pag hindi nyo po siya binigyan, magagalit siya.
Hindi po ako yon. Okay? So pag meron na pong nag-message sa inyo online, Facebook, sa TikTok, o kaya naman po sa Instagram, please block that person. Yung ating po mga online bank accounts, nandyan po. No? Sa ating offertory, wala pong makakagaya niyan. Makikita nyo naman po yung pangalan natin dyan. Okay? So thank you po very much sa inyong lahat, and I'm praying that the more that you give, the more that you receive. Ang ating pong Diyos may sugat. At nakakapagtaka po yun. Kaya yung mga ibang religion po, ng ibang tao sinasabi that we do not have a perfect God. Kasi kung perpekto daw ang ating Diyos, dapat hindi siya namatay, hindi siya nasugatan. Pero ano ang dahilan? Bakit nanatili ang mga sugat ni Kristo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay? Because those are the signs of Jesus' perfect love for us. Sa pamamagitan ng mga sugat na yon, sinasabi niya, ganito ko kayo kamahal. Handa akong maghirap, handa akong masaktan, handa akong magdusa para sa inyo. Ang mga sugat na ito ay tanda, pinaglaban tayo ng ating Panginoon. At ang mga sugat na yan ay paalaala na sana matuto tayong maawa. Di ba? Pag nakakita ka ng tao, naputol yung kanyang kuko, lumabas yung kanyang kuko, manginginig ka. Sasabihin mo, iyak. Maaawa ka sa kanya. Dahil yan po ang epekto ng sugat. Binubuksan ang ating mga kalooban. Pero ano po ang nakakabulag sa atin? Yung ating pagnanais sa pera at kayamanan. Habang meron kang pagnanais magkaroon ng mas marami pa, hindi ka magiging payapa at makakasakit ka sa iba. Yan po talaga ang pinakadahilan ng gera doon sa gitnang silangan. Langis at lupa. Di po ba? Because people are not satisfied with having what they have. They want more. You do not need more. You only need more God in your life. Tandaan niyo po yan. Kapag ninanais mo, magkaroon ka mas maraming lupa, mas maraming kayamanan, mas maraming kapangyarihan, sinasamba mo na ang mga bagay na yan. Pero alam mo na tunay ka sumasamba sa Diyos kapag kontento ka at kapag nagiging mapagmalasakit ka at mahabagin ka sa iyong mga kapwa. Kaya ang assignment po natin ngayon, ngayong pinagdiriwang natin Divine Mercy Sunday, maging maawain tayo sa iba. Kung pong kayo'y nagko-commute, tumaas na po ang presyo ng krudo, dagdagan nyo po ng konti. Yan pong bayad nyo. Kung kayo po ay bumibili sa mga small businesses, huwag nyo na pong kunin yung pong sukli nyo. Dumarami po mga nagpapalimos, ang mga batang paslit. Please, share a meal. Help someone, feed someone today. Sana kayo po ang maging muka ng banal na awa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil tandaan nyo, kung walang awa, walang kapayapaan. Where there is mercy, there is peace. And there can only be joy if there is peace. No mercy, no peace. No peace, no joy. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.